once again, I'm John Manhilot from Mashup TV Philippines. And again, nandito pa rin po tayo sa Palawan. No, ilang araw na po tayo nandito. And today, napadaan po kami rito sa isa sa pinagmamalaki po ng Palawan, ang Acacia Tunnel. Yan, ito makikita nyo, napakahaba po niya. So if I'm not mistaken, siguro mga nasa 1 kilometer yung haba niya. And today po, papunta naman tayo kay Mayor Danao. Kilala niyo po ba si Mayor Danao? Si Mayor Danao po ang tinaguri ang pandemic hero. So mayor po siya sa isa Palawan, sa Nara, bayan ng Palawan. At isa po siya sa pinagmamalaki na naging pandemic hero po. Time po ng pandemic, naghihirap ang buong bayan, buong mundo. So bibisitahin natin si Mayor Danao. And samahan niyo po ako na explore po ang lugar nila. Kasi ang Nara po ay kilala po sila sa pag-angkat ng mga palay, mga isda, no, yun ang pangunahing kanilang negosyo po doon. At meet natin si Mayor Danao. Sino po si Mayor Danao? Si Mayor Danao po, ang alam ko po ay para siyang PRRD dito sa Palawan. Yan, very famous. Makabayan, makatao, matulungin talaga yan. Kaibigan natin yan. Mayor Danao, papunta kami dyan. Kamashap, samahan niyo po kami. Hi mga kamashap, kalalapag lang po natin dito sa bayan ng Nara. Grabe, napakalayo pero napakasarap po ng aming adventure kasi po napakadami pong magagandang tanawin at napakalawak po ng kanilang mga kalsada. Higit sa lahat, napansin namin dito sa bayan ng Nara ay napakalinis po. Ngayon po, kararating lang natin sa Mayor's Office kung saan makakasalamuha po natin si Mayor Danao, ang tinagurian pong pandemic hero ng kanilang bayan sa Nara. Tara, samahan niyo po ako. Hindi lang, may meeting pa ako si Mayor. Mamaya, next na tayo. Wait lang. Ito na po kami ngayon sa office ni Mayor. Interview na natin siya. Nakabahan ako. Mayor, maraming salamat po sa time niyo sa pagtanggap. Alam ko napaka-busy niyo pong tao. Kanina nga pagpasok namin dun sa loob, grabe yung pila ng tao. Kami siguro pong humingi ng tulong po dito. Kuwan lang naman, siguro normal na manghihi sila ng tulong dahil alam naman nila na dito sa munisipyo, siguro na ako maupo dito, alam naman nila tumutulong tayo. Wala po tayong pinipiling tao dyan na kung sino man, basta pwedeng matulungan. Pero may nagtatanong po, bakit daw po kayo lagi nakatawid? Ayun daw po ba yung pinaka-trademark niyo po? Kuwan po to. Nung wala pa po tayo dito sa munisipyo, lagi lang po tayo nakahubad. Lagi lang nakasampay yung damit nyo dun sa katawan ko. Kaya sanay na sanay akong binakasampay sa balikat ko. Yung mga alis sa sarili ko. Pero hindi ka magtatanong, may dala din ako masabi ko. Idol kasi Mayor Danao eh. Mayor Danao, sikat na sikat po yan sa Manila. Yan, trademark niya yan. Kung si Digong, pag ganun-ganon, siya naman ito sa kanya. Trademark ni Mayor Danao. Pero, napansin ko lang po, no, kapag napag pa lang namin ng Nara, at saan man kami magpunta, is kilala po ang pangalan niyo po. Bakit po naging matunog po kayo? At tingin ko po, mahal na mahal po kayo ng mga Palawan, kahit hindi nyo tagal ka. Yung siguro makita nila sa atin na trabaho tayo tama. Yung buhay ko naman, hindi naman po ako nangarap maging mayor dito. Yung nga lang, binigyan tayo ng Panginoon ng
trabaho na magsilbi sa tao. Kaya pasalamat ako sa Panginoon at sa mga taong tumulong sa atin, sa lahat, na binigyan tayo ng pagkakataon na makapagservisyo para sa tao. Kaya sa akin po, wala po tayong pera, pero yung trabaho po ang pwede kong ibalik sa kanila. Sa buhay ko, hindi naman po talaga ako nangarap na pumasok na nangarap maging mayor. Ako po ay ano lang, sinasabi ko lang noon, wala pa ako rito. Kasi ang hanap buhay ko po, nagpapataya ako ng ending, isito, luto. Araw-araw ako umiikot dito. Nakikita ko yung mga kalsada, yung mga pailaw ng kalsada, sa mga street lights, sa mga barabarangay. Bakit? Sa loob ng napakahabang panahon, 33 years, parang walang maayos na kalsada, hindi maayos yung mga kalooban ng Nara na dapat sa loob ng 33 years, sa isang taon gumawa ka na ng isang kalsada, dapat na ito tapos na. Kung may pailaw man, dapat may pailaw na sa loob ng 33 years. So nakikita ko na yan, ako po ay ano lang, nagsasalita lang ako, pero sabi ko, paano kaya ako makakatulong sa tao? Minsan nagsalita ako sa Panginoon, sabi ko, Lord, kung sana pagdating ko ng 50 years old, ka-establish na ako ng buhay, nakapwisto na sana ako. Hindi ko alam na ito pala ang regalo niya sa akin. Dahil yung panahon na yun, last day, October 17, 2018, ano yun, last day ng filing ng mga kandidato. Punta ako rin sa munisipyo, binantayan ko kung sino yung lalaban ng pagkamayor. Inintay ko naman mga hanggang alas 4 ng hapon. Alas 2 pa lang na hapon, nandiyan na po ako sa harap ng munisipyo. Hinihintay ko kung sino yung lalaban na mayor. Wala ni isang dumating. Ngayon, mag-alas 4 na ng hapon, sabi ko, pag wala kayong kalaban, ako talaga ang kalaban. Mag-alas 4 na pumasok ako dyan. Pagpasok ko doon, tinanong ako nung taga-pumili kung lalaban daw ba ako ng kagawan. Ang sabi ko, hindi po. Ano po? Vice Mayor? Hindi rin po. Mayor. Nagulat yung taga-pumili kasi iniisip nila na talagang wala ng kalaban dahil ina-announce na nila na wala ng kalaban dahil last day na ng filing. Ngayon, kapag-file po tayo at tumakbo yung panahon na hanggang mag-eleksyon, nanalo po tayo sa botong 1,042. So, bago po tayo nanalo, isa pa lang po ng labanan, puro kaso na inabot. So may tatanong pa tayo kay Mayor, isa na lang. Mayor, ano po ba yung isa sa mga inaasahan po na taga-Nara sa mga upcoming projects mo kung saan makakapagpabago po ng kanila? Ako siguro, sasabihin ko sa kanilang lahat na kung bakit ako inilagay ng Panginoon dito dahil may plano ang Diyos para sa akin. At alam ng Panginoon kung ano ang meron na. Kaya sa lahat ng mga taga-Nara, sinasabi ko lang na huwag silang mawawalan ng pag-asa dahil marami po akong pangarap para sa lahat. Isa po dyan na yung mga nilalakad po natin sa Manila ay nag-iisip po tayo kung anong hanap buhay ang pwedeng dumating sa Nara at yung trabaho na pwedeng maibigay sa taong Nara. Ako po ay pumupunta ng Manila para maghanap ng mga investor na dapat magbigay ng trabaho sa mga tao dito. Ay natagpuan ko po yung Brunei na nakausap namin. Ngayon po, inaayos na po namin ang papel lahat. Nakikipag-ayos na po kami sa Brunei na bibigyan po kami dito ng fuel sa mababang halaga. At panabuksan po natin yung fuel, nagpaplano po ang LGU na magtayo po ng sariling gasoline station. Wow. At pag nagkaroon po tayong gasoline station, lahat po ng nagtitinda dito ng mga gasoline station ay dito na po bibili sa LGU. At yung mga karating munisipyo po natin, dito na rin po bibili sa LGU. At bibilihin din po nila sa atin yung palay natin ng bayan ng Nara. Bibilihin po nila yung ating mga kambing, baka, kalabaw, at gulay. Ngayon, hindi po ito kayang buhating mag-isa ng Nara. Kaya siguro po, itong plano ko, plano ng aming grupo dito sa loob ng munisipyo, na lahat po matutulungan, hindi lang po Nara. Lahat po ng munisipyo matutulungan, hindi lang po Nara. Kasi yung atin pong fuel mababa, lahat po ng munisipyo malamang-lamang na dito nakukuha ng fuel sa mababang halaga. Yan. At pangalawa po, yung amin pong turismo dito ay madidevelop namin ng maayos at ang plano din po sa amin ng Brunayan
na yung amin pong airport ay mabuksan. At magtatayo rin po kami ng sarili naming depot para po sa fuel na darating sa amin dito. Ang amin pong patubig sa Estrella ay nagpaplano po kami na magtayo ng water purifier na magkakaroon na po tayo dito ng bottled water para tayo na po ang magbinta ng tubig sa sarili nating bayan. Sa pamamagitan po ng nakatubig na bottled water, at pwede po tayo mag-supply sa buong lalawigan ng Palawan kung sakasakali. Dahil kung ngayon po, kung alam po ninyo ang sitwasyon sa ngayon, ay hirap na hirap po sa tubig ang ibang bayan ng Palawan. Dahil po ng El Nido, yung Coron po ata, hirap na rin sa tubig. Yung Quezon ata, hirap na rin po sa tubig. Ngayon po, kung kami po mayroong mga bottled water, kaya nga gusto ko pong makabili ng tanker para po mag-supply ng tubig sa mga bayan na medyo kapo sa tubig dahil ang Nara po ay sufisyente po sa tubig. Yan po. Ngayon, at ang plano po natin, mayroon pa tayong mga pangarap na ito pong harapan ng legislative building, kung mapapansin po ninyo yan, may patambak na po tayo dyan, at yan po ay night market. Magiging food park po yan, katabi po niyan ay children's park ng Nara. Tapos, meron pa po tayong nilakad. Ito pong kaibigan namin na Sir Patrick ay may nilalakad din pong isang magandang anak buhay. Kasalukuyan pong niluluto itong proyektong ito at siguro baka hindi na rin ito abutin ng 2 buwan kumilos na po ito. Maghintay lang po kayong taga-Nara dahil darating po tayo sa anak buhay. Yan po, nakikita natin na kung sinasabi natin ganun ang buhay, kaya nga ngayon, mayroon pa pong isang anak buhay na papasok sa atin dito na nilalakad ko sa Manila at nandito nga po sila ngayon. Ito pong Mas Up, Discount Up. Ito po ang nilalakad natin na lahat ng tindahan may discount, tricycle may discount, kung mayroon po tayong sinihan may discount, lahat po, discounted po lahat. Dito po yan mangyayari sa natin. Dito po magsisimula. Kaya umasa po kayo dyan. Yan po ay isa pa pong hanap buhay at makakatulong din po sa atin sa bayan ng Nara. At siyempre, kung sasabihin natin na marami dito sa Nara na walang hanap buhay, hindi ko po iniisip yan. Dahil kung ako po ang tatanungin, kung ipinanganak po tayong mahirap at mamamatay kang mahirap ka pa rin, ay hindi na po kasalanan ng ibang tao yan. Kasalanan niyo po yan. Naging tamad kayo. Tulungan din po natin yung sarili natin. Hindi pwedeng iasa natin sa iba yung buhay natin. Mayor Danao, maraming salamat po. Grabe, thank you for your time. Thank you po sa oras ninyo sa pamamasyal sa bayan ng Nara. Welcome po kayo sa Nara. Maraming salamat po, Mayor. So mga kamasyap, pauwi na po kami. Maraming salamat po ulit, Mayor Danao. So muli, babalikan po natin ang bayan ng Nara. Hey guys, basta nakita nyo naman na interview natin si Mayor Danao. Nakakatuwa kasi nakita natin yung puso ng isang mapagmahal na mayor sa kanyang bayan. Bayan ng pinili. Dami niyang kwento kanina at nakakagulat. Paano siya naging mayor, paano siya nanalo, no? At bakit ganito kaunlad ngayon ng Nara. At isa rin sa natuwa rin ako. Siyempre nabanggit niya ang Mashup Discount App. No? Mga Kamashup TV, abangan niyo po. Again, I'm John Manhilot, your host for today. Mga Kamashup TV, kita-kits soon. Pauwi na po kami ng Puerto. Bye!